Hello, para sa ngayong video po ay gagawa po ako ng maliit na estante o kaya glass cabinet. At ang mga gagamitin ko po ayan, nakikita nyo, scotch tape. At ang gagamitin kong sahig ay aluminum cladding na kulay brown. Yun po, yan, yung kulay brown po na yan. At syempre gagamit po ako ng clear glass. Ang kapal po niyan ay 3/16 o kaya ay 5 mm. Yan po ang lalagay ko sa harapan. Ito naman po ang ilalagay sa tagiliran, kanan kaliwa. So yan po ang mga gagamitin ko para makagawa ng maliit na estante. Syempre gagamit din po ako ng sealant gun o silicone gun. At yung ilalagay po dyan syempre ay ang silicone na clear para transparent po siya. Silicone na clear po ang gagamitin ko. O yan po. So umpisahan ko na po. Yan na po yung salamin. Itatayo ko. Siyempre yan ay ilalagay po natin yan sa dulo. So yan po ang magiging pinakaharapan niya. Yan po ay ilalagay sa pinakadulo. So ang susunod naman po ay ang salamin sa tagiliran. So ayan, inilalagay ko na po yung salamin sa tagiliran. So nasa kaliwang side. Konting ayos-ayos lang po syempre sa pinakadulo nyo po ilalagay. So pag naayos na po, ayan, lalagyan ko na po siya ng scotch tape. Yan, dyan ko po ginagamit ang scotch tape para hindi na po siya gagalaw. So yan, lalagyan ko po sa taas. Siyempre lalagyan ko rin po sa baba. Minsan dinodoble-doble ko po yan kasi tulad yan para siguradong hindi gagalaw. So yan, siyempre ayusin natin ng konti para straight po siya. So pantay na pantay. Yan, lagyan din ng scotch tape. Para hindi na po siya gagamitan ng sandalan. So madikit naman po yung scotch tape na yan. Next, ilalagay ko na po yung sa kabilang tagiliran, ang bandang kanan. Yan, ayusin din po doon sa pinakadulo. Siyempre pag naayos na ay lalagyan ko ulit ng scotch tape. Yan po ang nagagawa ng scotch tape. So ayan na, pwede nang bitawan kasi meron na po siyang scotch tape at hindi na po siya gagalaw. So yan, dahil ayos na ay isisilikon ko na po ang mga gilid. Pag medyo makapal po ay hahagurin ko po siya para pumantay.
ang silicone. So ayan po, hagurin para pumantay at mawala yung kapal ng silicone. So ayan po, tuloy-tuloy lang ang paglalagay ng silicone sa mga gilid. At kung medyo kumapal po ay hahagurin lang para pumantay ang silicone. Ngayon naman ay ilalagay ko na po ang takip sa ibabaw. So yan po. Siyempre kailangan din po natin ayusin para pantay na pantay. At pag naayos na ay lalagyan po ng scotch tape para hindi na gumalaw pag isinili ko na po. So yan po. Panoorin nyo na lang. Ngayon naman po ay ilalagay ko na po yung patungan o shelf. So ang ginagawa ko po dyan ay nagpuputol na lang po ako ng aluminum na kakasya po doon sa kumbaga igigitna ko po siya. So nagpuputol ako ng aluminum na eksakto pong gumbit na yung patungan o shelf. So tulad nyan, dalawang aluminum po ang pinutol ko at ipapatong ko na lang po dyan yung salamin. So yan, kung mapapansin nyo halos nakagitna lang po siya kasi isang patungan lang po ang ilalagay ko rito. So isang shelf lang. So yan, nakaready na po. Tapos yan, ipapatong ko lang po yan para hindi na ako nagsusukat-sukat pa. Ayan, eksakto na po yan. Bago pag naipatong ko na po yan ay isisilikon ko na lang po din yan para dumikit at matibay po yung shelf para kahit patungan ng mabigat ay hindi po siya babagsak. So ganyan lang po ang ginagawa ko.
Next naman po, dahil tuyo na ang silicone, ay tatanggalin ko na po yung ginawa kong patungan. So yan, alisin ko na po siya. Kasi babaligtarin ko po yan para isilikon po yung ilalim para mas matibay. Dahil kung mabigat nga po yung ipapatong yung ng mga ulam mabigat, hindi po siya babagsak. Kahit nakasilikon lang, hindi na po talaga yung babagsak. Kaya yan, tuyong-tuyo na, kaya tinanggal ko na po. So yan, babaligtarin ko lang po yan mamaya. Panoorin nyo lang po yan. Ngayon naman po ay puputulin ko na ang screen astragal. Yan po kasi ang gagamitin ko sa saraduhan, kasi ang gagawin ko po dyan ay sliding po yung saraduhan, pero ang gagamitin kong frame ay ang 798 screen frame. Kaya ang gagamitin ko ay screen astragal. Maganda po kasi yung 798 screen frame kasi eksakto lang siya, hindi masikip, hindi naman din maluwag, at saka walang awang pag sinarado mo. Hindi kagaya ng traditional na lower ka at upper ka, umaalog-alog yun, maluwag, minsan pumapasok yung langaw. Ito maganda to. Yun nga lang, kailangan yung pagtiyagaan, kasi ang ginagawa ko po rito ay inaalis ko po yung kabilang palikpik, kasi hindi mo naman pwedeng i-screw ito dahil manipis lang yung cladding, tapos hindi rin pwedeng i-screw sa salamin. Kaya kailangan flat lang siya para mai-silicone. So guguntingin ko po yan, yung kabilang palikpik, bago ko i-silicone yan. So yan po, panoorin nyo na lang po. Kailangan pagtiyagaan nyo nga lang talaga, tsaka kailangan nakakanto mesa yan. So makikita nyo naman po kung paano ginagawa, panoorin nyo na lang po.
Ngayon naman po, dahil tapos ko nang putulin yung screen astragal, natanggal ko na rin yung palikpik sa kabilang side at nakikil ko na rin, so kaya isisilikon ko na po yan. Pero testing muna kung eksakto na, kasi pag nasilikon yan hindi na matatanggal, tsaka kumakalat yung silicone, madumi. Pero bago po yan ay lalagyan ko po muna ng glass clip yung patungan, yung shell po niya. Nilalagyan ko po yan ng glass clip para iwas pag napukpok po kasi yung salamin, iwas basag ba. So makikita nyo po dyan ay lalagyan ko ng glass clip yung patungan at isisilikon ko na rin po yung screen astragal. So yan, sinusukat-sukat muna. So panoorin nyo na lang po. Dito naman po sa video na ito ay puro putol lang po ang ginawa ko dyan, kasi nire-ready ko na po yung saraduhan. Tulad po ng sinabi ko, ang gagamitin ko po dyan ay ang 798 screen frame. So ayan, pinuputol ko na po ang 798 screen frame at syempre ikakanto mesa ko din po yan. So yan, panoorin nyo na lang po. Ngayon naman po, dahil tapos na akong magputol at naikantomesa ko na po lahat, ay ilalagay ko na po yung 798 corner bracket para mabuo na po yung saraduhan. So yan po ang 798 corner bracket.
Yan po ang ilalagay ko sa mga dulo. So ang pagbuo po niya, kung height po ang uunahin nyo, kailangan puro height ang lagyan nyo. Ngayon kung puro width naman po. Kasi isang side lang naman po ang lalagyan nyo eh. Kasi idodugtong lang yan. So yan o. Pasok nyo lang po yan. Ganyan lang po kadali ang paglagay ng 798 corner bracket. At saka ititesting ko na rin po yan pagkatapos. So panoorin nyo na lang po. Ngayon naman ay lalagyan ko na po ng angular ang mga gilid para magmukhang presentable naman, para pag binenta natin ay maganda po siyang tingnan, malinis at kaaya-aya. Nakaka-attract po yan sa customer. At ang ginamit ko po dyan na angular ay 1/2 by 1/2 na kulay brown. So yan po, dahil manipis lang naman ang angular ay ginugunting ko na lang po yan. So panoorin nyo na lang po. Sunod naman po ay aayusin ko na ang saraduhan. Lalagyan ko na po ng rivets para tumibay at nang mailagay na rin ang salamin.
Ngayon naman ay ilalagay ko na po ang salamin. Syempre, testing po muna. Yun, kung eksakto yan, eksakto na po. Tapos, lalagyan ko po muna ng silicone bago ipatong. At pagkatapos ay pag naipatong na ay isisilikon ko na po ulit. At hintayin lang po matuyo. Wag mo nang galawin para matuyo po. Next naman po ay ilalagay ko na po yung lower guide ng 798. Ayan po. Yan po ang lower guide ng 798. Yun lang po yung kaliit. Ang gagamitin lang po nyo dyan ay bubutasan nyo yan ng talim na 1/8. Igigitna nyo lang po. Medyo luwag-luwagan nyo ng konti para pumasok po yung lower guide. At saka kailangan nakagitna po yan kasi minsan pag hindi nakagitna nasa tabi, medyo matagal magpasok po yan. So kaya kailangan igitna nyo po. So ganyan lang po yan. So ngayon naman po para sa pinaka-pinale ay ilalagay ko na po ang handle. Sa wakas tapos na rin po. Ang napili ko pong handle ay ang 798 na handle. Pwede naman po kayong gumamit ng ibang handle. Marami pong pwedeng ilagay ng mga handle dyan. Ako lang kasi gusto kong 798 na handle. Ito po ang gusto kong gamitin. At maraming salamat po sa panonood at sana po wag nyo pong kalimutang mag-subscribe kung nagustuhan nyo po ang video na to. Paki-like na rin at share. So maraming salamat po ulit. Sa susunod, hanggang sa susunod po. Ayan na po ang finished product.
So sana po talaga panoorin nyo po itong video. Ilang minuto lang po ang ilalaan ninyo, may matututunan na po kayo. At pwede nyo na pong pagkakitaan po yan. So sundan nyo lang po ang video at napakadali lang pong matutunan. So tulad ng sinabi ko, pwede nyo na po itong pagkakitaan. Marami pong bumibili ng mga ganyan, marami kasing mailalagay dyan, mga pagkain, mga kung ano-anong paninda. So tingnan nyo naman, di ba? Ang ganda, di ba? So yan, sana po panoorin nyo po ang video. Yan, napakaganda. Ayan, o tingnan nyo, ganda, pangbenta na. So ano pang hinihintay, gumawa na po para meron po tayong ibang pagkakitaan. So maraming salamat po ulit. Bye bye. Next video na lang po ulit, abangan nyo po. Salamat.